Kailangan ba talagang maging bingi o bulag sa pag-ibig? Naku, napakahirap niyan. Good morning and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Sa aming mga taga-subaybay at mga taga-panood at ngayon din sa araw na ito sa ating mga kasama, maligayang araw ng Sabado. Good morning po sa ating lahat. Yes, sumapit na naman ang isang espesyal na araw na lagi nating pinakahihintay para marinig ang mga bagong issues na ating pinag-uusapan at pag-uusapan ngayong umaga. Ating pag-uusapan sa araw na ito ay paano nga ba? No? Paano nga ba mabuhay or how to live with an imperfect person or partner? Yes, kasi nga laging sinasabi, wala nga namang perpekto sa mundong ito. Oo, nako. Sa iyo ba, madali o mahirap? Aba, mahirap. Mahirap makisama sa taong Imperfect. imperfect. Pag-word na imperfect ang ating pag-uusapan. Pero may mga kaparaanan yan. Ay, wow. Ayun. Sa aming mga taga-subaybay, kayo po ba? Sumusuko na rin ba na makasama sa habang buhay? Ang imperfect ninyong kaparehas sa buhay. Hops, pag-isipan natin yan. Tayo po ay magbibigay ng tips kung paano tayo magsusurvive sa mga ganitong sitwasyon. Yes, higit sa lahat, kasama mo yan araw-araw. Katabi mo yan gabi-gabi. Ay, yes. Alam mo ba, sabi ni Nancy Van Pelt, a good husband should be deaf and a good wife should be blind. Ooh. Aba, parang gusto ko nang isipin, bulag nga ba talagang pag-ibig? Baka nga. Aalamin natin yan. Ayan. Siyempre, meron tayo ngayong espesyal na mga panauhin na couple para malaman natin kung ito nga ba ay may kahirapan na magampanan sa buhay. How to live with an imperfect person. Welcome to UKT, Sister Maris and Brother Mark Lipaupaw. Yes. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath po. Ayan. Matanong ko nga, ilang taon na kayong nagsasama bilang mag-asawa? Hala, 20 years po. Ilan? 20 years. 20. 21 years po. 21. Yung muntik na magkamali. Ayan. 21 years. Nako. Brother Mark, may tanong nga namin. Nung una mong makita ang iyong asawa, ano yung pinaka nagustuhan mo sa kanya? Sige nga, tingnan mo nga siya uli ngayon. Tingnan mo nga uli ang kanyang mga mata. Kasi ano po siya, lagi po siyang nakikita siya sa amin. Aha. Lagi siya nadaan. Siyempre, unang-unang tingin ko sa kanya, ang ganda niya talaga. Ay nga, pakitingin nga uli siya kanya. Tingin nga uli. Gandang-ganda ako sa kanya. Uy, hindi mo pa ginagrant yung aming request. Tingnan mo naman siya. Ano, diba? Sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Tapos, ako, gumagawa po ako ng paraan para Aha. lagi ko po siya makita. Kasi madaling araw po siya lagi nadaan. Madaling araw po siya lagi nadaan. Tapos, dahil sa nagugustuhan ko na siya, maaga ako gumigising. Ay, wow. Baka lang Abangan. makita ko siya kasi 5 a.m. siya dumadaan dahil papasok siya sa trabaho. Ako naman, nag-a-apply pa lang. Inaabangan ko talaga siya lagi. Ay, wow. Gumagawa ako ng paraan para lang makita ko siya lagi. So yung unang paraan, inaalam yung oras ng pagdaan. Oo, diba, no? At gumigising siya bago yung oras na yun. Ay, Oo. nice man. Imagine ha, ng ganong oras, alas 5. Masarap pa Madilim-dilim yun yung matulog. And take note ha, sa ganong kadilim, nakikita ang kagandahan. Nice one. Matanong nga po uli, sa panahon ngayon na 21 years na kayo, still the same pa rin po ba ang tingin mo sa kanya?
Yung kagandahan niya. Opo naman. Ay, nice. Opo. Lagi, hindi naman po na mawawala sa atin yun na ano. Dahil pag mahal niyo po ang isang tao, kahit ano pong magbago sa kanya, ano po yung, basta kung ano po yung mga noon, sa paningin mo noon, mas lalo ka pang, lalong gaganda pa sa paningin dahil kasama ko lagi siya sa araw-araw. Wow, lalong gumaganda, Sister May. Yes, diba? Okay. So sa loob po ng 21 years, I'm sure, marami na kayong pinagdadaanan. Oo. At sa mga pinagdadaanan natin, nakikilala natin ang bawat isa, no? Kasi pag wala yung mga flaws na yon, parang hindi mo nakikilala. Parang walang karagdagan sa kanyang pagkatao kung wala yung mga flaws na nararanasan natin. Ngayon ang tanong ko po, paano nyo napananatili ang pagmamahal sa isa't isa sa kabila ng mga flaws ng bawat isa ninyo? Okay, Una po yun po. Para una po daw po kayo si sasagot. wife. Sa ano po, sa pamamagitan po ng mahabang pasensya. Ayun, nako. Parang gaano kaya kahaba yung 21 years sa pasensya, no? Oo Na nga. baon-baon. Pahaba ba yan ng pahaba, Sister Maris? Mas pahaba pa po yan ang pahaba. Kasi siguro po, dati, sobrang iksi po ng pasensya ko. Siguro naman po, lahat po napagdaanan natin na ganun. Pero ako po talaga yung sobrang iksi po ng pasensya. Ganun din po siya. Sobrang ikli po ng pasensya niya. So, ibig sabihin, sa loob ng 21 years ay malaki na yung naidagdag na pagpapasensya. Opo. Oh. Parang lastiko pa lang yan. Nababanat. Mabanat. Siyempre si Brother Mark, ano sa iyo? Lalo na po nung ano po, kami po ay nabinyagan, mas lalong naging pasensyoso ka na nag-iba yung ating pananaw sa natin sa ating buhay. Lalo na pamilyado tayo. At kung mahal nyo naman talaga at isa't isa, kahit anong problema dumating dyan, hindi man lang kayo magkausap, ganyan o ano. Pero darating yung time na kusang hindi nyo alam na nagkabati na kayo. Kasi minsan dumadating sa amin, Sabat, hindi kami nag-iimikan. Pero pagpapunta na kami sa church, magkasama pa rin kami. Magkasama Ay, wow. Parang hindi natin alam na pati ang Panginoon ay gumagawa ng paraan Yes. na yung inyong tampuhan, inyong away ay magkabati kayo ng kahit hindi kayo nagsusorry pa. Pero sa pamamagitan ng mga pag-aya-aya sa church, ganun, nawawala na lahat yung hindi nakakalimutan na namin yung problema na ano man yung aming pinagdadaanan. Naging automatic, no? Lalo na pag unay sinuko natin yung ating mga personal na buhay sa Panginoon. So kung ano man yung ating nararamdaman, naging automatic minsan na ay okay na pala. Napakaganda po ng karanasan ng mag-asawang ito. Sa aming mga taga-subaybay, talagang ibig sabihin, kapag ang inilagay mong sentro ng relasyon nyo ay ang Panginoon, wala palang imposible, Opo. Talagang naaayos ang lahat, bagaman tayo ay merong mga kahinaan. O, di ba? Ang susunod namin gustong malaman, ay paano nyo ba nababalanse ang ganitong sitwasyon habang tinatanggap nyo yung kahinaan ng bawat isa, ay hindi naman naaapektuhan yung inyong personal growth and development. Paano nyo ba? Ano ba yung ginawa ninyo? Nabalanse ba? Parang ang tagal magbalanse, Mahirap ata. Opo. Sobrang nabalanse naman po namin. Oo. Kumbaga, hindi naman naapektuhan ang inyong personal na development bilang ikaw. Hindi natin masasabing, sige, magpapakamartir ka na lang, ikaw ang babae o kaya yung lalaki. Hindi naman. Hindi naman po. Minsan po, nung unang-una po talaga, parang pataasan po kami talaga ng pride. Hanggang napapag-usapan po namin, siguro po kung wala pa po ako sa piling talaga ni Lord, yung unang-una po, talagang sobrang mataas po yung pride ko dati. Pero dumating po yung time na nangyayari po sa amin kahit halimbawa siya po yung may kasalanan. Ako po yung unang
umiimik sa kanya. Parang ako yung unang nanunuyo. Pero nung una talaga, kahit siguro nakaranas kami ng 3 days, 4 days, talagang hindi ko po Walang siya. ibigan. Pero kahit po gano'n, na hindi po kami nagkikibuan, nag-iimikan, nandyan po yung pagising sa umaga. Kung ano po yung ginagawa ko sa kanya, Ganun pa rin. ginagawa ko pa rin po. Oo. Halimbawa po, maghahain po ako sa kanya, pero hindi po ako sasabay sa kanya sa pagkain. Magtitimpla ko po siya ng kape, pero yung may irap pa rin, tatalikod, pero titimplahan ko po siya ng kape. Pero tatalikod po ako na may pag-irap na parang ganun po na nag-iinarte pa. Yun yung magic ng love, Sister May. Yes. Brother Mark, paano mo siya sinusuyo kapag gano'n na ang sitwasyon? Ako po kasi, hindi po ako palasalita, yung hindi romantic type na tao. Ako po ay sa pamamagitan po ng touch. Sa paghawak, ganun po ako mag-express ng aking pagmamahal. kapag talagang pag hindi ko feel yung na gusto ko siyang hindi po nangyayari yun. Talagang umiiwas po ako. Pero pagka alam ko ng Dama mo na. Opo, padama ko na sa kanya yung aking hawak lang po o kaya ikikis lang siya. O, ibig sabihin okay na yun. Yun yung love language niya, no? Oo. Nakakatuwa naman kasi yung personal na development hindi affected, no? Both sa kanila ay willing na mag-adjust. Yes. Willing na tanggapin na buong-buo kung ano yung kahinaan ng bawat isa. Okay, kaya naman po, dadagdagan ko ng tanong. Alright, kasi sa loob ng 21 years, meron talaga tayong may mga pinakamabigat na pinagdadaanan bilang partner, no? So, paano po ninyo, sa kabila ng halimbawa, galit na galit kayo sa isa't isa, paano kayo, anong paraan nyo ginagawa na para makausap ang isa't isa? Kasi kailangan kausapin siya. So, paano nyo ginagawa na makausap siya sa kabila ng may pinagdadaan ng mabigat na problema? Meron bang communication? Since sa iyo, action nga yung ginagawa mo, di ba? Meron bang, ito na ba yung communication o meron pang karagdagang estratehiya ang ginagawa nyo? Meron pong communication, lalo na po pag, halimbawa, hindi po kami okay na tulog. Oo. Gusto ko po, bago kami bumangon ng higaan, yun po, dun po ako mag-o-open. Ayan. Or minsan po, mas okay yung ginagawa ko po na through chat. Through chat po talaga. Nag-chat sila. Halimbawa, nandun siya sa shop. Ako po ay nasa loob ng bahay. Doon po, tad talaga ng text. Tad ng chat. Nagkakaroon naman siya ng time na basahin. Binabasa niya po. Tapos, doon naman po siya, halimbawa, hapon ako nag-chat. Pagpasok niya po ng bahay, titingnan ko po yung mukha niya. Ayun, medyo iba na yung mood. So, at saka, nasin naman Kahit di po siya nag-reply. Siya nagre-reply talaga. Pero, mararamdaman ko na po yung niya na. Kasi po minsan, sa pag-uusap po namin, mas parang humahaba. Parang yun po yung Kaya ginagawa ko po, ayun, through chat. So, pag face-to-face na usapan, medyo hindi okay. Kadalasan po talaga, pag gising po ng umaga, hindi pa po kami bumabangon. Doon po kami, tas nakikinig lang naman po siya. Nice. So, through chat. Through messaging. Kasi nasasabi lahat, no? At least nga naman kapag nagkaharap na, ay nai-release na, Nai-release na. So, medyo okay na. Kasi pag nagchat-chat ka, nasasabi mo nga lahat, wala kasi hindi ka pa sinasagot Yes. So ano ka, yung free ka, sabihin lahat. Nabasa na niya yon. Magandang technique yan. Yung iba, nung hindi pa nauuso ang mga cellphone na yan, mga messenger na yan, yung mga chat na yan, meron akong napakinggan at nasaksihan kapag sila ay magkagalit at lalo na't gustong-gustong maibulalas kung ano ang nararamdaman, ang kanilang technique, naglalagay ng tubig sa bibig. Ay,
bugahan. Siyempre, kapag nagsalita ka, mabubuga. So, hanggat hindi naayos yung pakiramdam, wag mong ilalabas yung tubig mo sa bibig. Sabi ko, aba, okay yun na. And they said, very effective sa kanila. Hanggang sa punto na sila'y nagkakatawanan na. Diba? Naku, napakarami pa lang mga technique, na pwede nating gawin upang tayo ay patuloy na makapamuhay, patuloy nating mahalin ang ating mga kapareha sa kabila ng mga flaws na ito. Yes. Yung Diba? mga imperfections natin. Ay, yes. So, nagpapasalamat kami sa Lipaw-Paw Couple sapagkat nagbigay kayo ng mga halimbawang ito, sa tunay nyong mga karanasan sa buhay. Well, tayong lahat, masasabi natin, ay imperfect individual. Aba, ay kung maghahanap ka sa aming mga taga-subaybay, kung maghahanap ka ng perpektong tao, may masumpungan ka kaya? Okay. Diba? Parang wala na, no? Ang kailangan pala natin ay mabuhay tayo na matutong tumanggap. Tama ba, Sister Ng B? kahinaan ng bawat Oo. isa. So, acceptance is very important. Yes. Meaning to say, we need to recognize talaga kung ano yung mga kahinaan na yon. At ang i-recognize natin, hindi yung sa kapareha. Hindi lang yun. Aha. Kundi yung sa sarili din. Yes, oo. Ayan. Huwag niyong huwag niyong kalimutang idama yung sarili. Napakadaya mo naman kung yung isa lang iyong titingnan. Hindi yung titingnan mo yung partner mo, ikaw din naman. Yes. Okay. So, acceptance, napakahalaga po at yan ang nakita natin sa couple natin na bisita sa Oo, kaya tumagal sila ng 21 years Oo. and counting. Counting, syempre. More years. Yes. Aside from that, nakita natin yung communication. Oo, so through messaging, Oo. pero si husband hindi yata through messaging. Ay, kasi yung communication niya is through action. Yes, yun yung diba? love language niya by touch. Pag nag-touch na yun, okay na? Ay, yes. So, ibig sabihin, kapag po communication ang style ng inyong partner, abay marunong ka din namang umunawa at makasense. At saka lahat kasi tayo may kanya-kanyang love language eh. Totoo yan. Ay kung sa Totoo kanya yan. touch, sa Oo. iba naman verbal, Oo. saka iba, yung magbibigay ng mga Gift. mga flowers Oo, or yes. gift, Yes. sasabihin siya, okay, peace offering to. Yan, tandaan niyo po ha, meron tayong acceptance, meron tayong communication, and syempre, try to see things from your partner's perspective. Abay, magbigay ka rin naman ng empathy. Yes, oo. Ay, bakit nga ba, Ay, kahinaan niya yun eh. Sino pang dadamay sa kapareha mo kung hindi ka magbibigay ng empathy, ng pakikiramay sa kanya? So, ibig sabihin, Sister Bing, tulungan ang Yes, mag-asawa. oo. Kung ano yung kahinaan niya, lift her up, lift him true. up, para naman maging maayos. Yeah. Unang-una sa lahat, magkatabi tayo matulog. Hindi naman po pwedeng habang buhay, talikuran na lang tayo. Oo nga. Ayan. And aside from that, nakita natin, focus on positive, in the positive aspect or characteristics. Oo, kasi bukod naman dun sa mga kahinaan, syempre marami din namang positive yun. I think yun ang positive na lang tingnan natin. Totoo yan. Tapos yung weakness, strengthen na lang natin yun. Yes. At alam niyo po ba, kung kayo po ay magpo-focus sa negatibong character ng inyong kapareha, naku, hindi maglalas ang inyong relationship. Baka 1 taon, 2 taon, 3 buwan, Wala divorce na. Okay. Buti na lang wala pang divorce. Oo nga, o maghihiwalay na. Kaya po, bagaman, tayo ay mayroong mga kahinaan. Naku, try to focus sa mga positive aspect or characteristics ng ating kapareha at maging ng ating sarili. Yes. At gusto ko pong idagdag dito yung mga boundaries. Oo. O kahit naman, ibig sabihin natin mag-asawa tayo. Uh-huh. Pero kailangan din natin ng boundary. Yes. Respeto. So, need ni wife yung kanyang boundary. Need din husband yung kanyang boundary. At irerespeto natin yan. Yes, isa yon sa pagpapahalaga ng relationship. Yes. At napakahalaga syempre yung suporta ng bawat isa. Di po ba sa aming bisita, yung support nyo sa isa't isa? Yes po. Sobrang Ah. halaga po.
Ayun, doon natin nakita, no, sa kanilang experience na they are supporting each other. Okay. At yung self-care. Tama ba? Yeah, okay. Maintain good health and happiness. Pag meron kang self-care, syempre alagaan mo yung sarili mo. Ay, yes. Oo. Aba, wag niyo pong ugaliin na kapag kayo ay nagtatampo, nagagalit o nagkakaproblema, ay pababayaan niyo na ang inyong sarili. Oo, pwede ba namang di na magsuklay? Hindi ba ligo? Natatandaan mo ba? Sabi ni Brother Mark kanina nung tinanong natin siya, kung ganun pa rin yung tingin niya sa kanyang wife. Sabi Oo. naman niya, ganun pa rin. At meron pa siyang idinagdag, lalo daw gumaganda. Ayun, diba? At bakit nga ba? Dahil sa pagmamahal po yan, dahil kayo ay nagkakaroon ng self-care. Bukod sa pag-aalaga ng kapareha, yung sarili mo ay Oo. pinapahalagahan mo. Uy, dagdag din yung yung may self-care ka, tapos yung partner mo, inaalagaan ka din. Oo. Na, Ang sarap mas kaya sa nakapa, pakiramdam. yun, Oo. nakakapa-refresh, Oo. na? Pag alam mong mahal na mahal ka ng asawa mo at inaalagaan ka din. Oo. Naku, wag niyo pong isipin sa aming mga taga-subaybay, porket may asawa ka na, magpapabaya ka na sa iyong sarili, hindi ka na mag-aayos. Oh, it's a no. It's a big, big no. The more ayusin nyo para sa inyong asawa, lalaki man o babae, at sa inyong mga anak. Yes. Hindi po yan para sa ibang tao. Oo naman. Mm-mm. Oo, unang-una, para talaga sa partner. Yes. Yan. Para mapanatili, syempre. Aba naman, kung iisipin mo at pababayaan mo yung iyong sarili, ay talaga naman titingin yan sa iba. Ayun. Kasi pinabayaan mo na eh. The more na kayo ay maging maayos, maging caring. Yes, okay. Dagdag pa natin ang forgiveness. No? So, syempre, ang pagpapatawad sa lahat ng nating mga pagkakamali. So napakahalaga na hindi tayo ang laging tama. Nako, yung ating pride, gawin natin minsang tide. Okay? Ibaba natin, di ba? Huwag natin pairalin ang kataasan sa buhay sapagkat walang magandang kahahantungan. Ang relasyon sa loob ng tahanan kapag hindi po tayo marunong magpatawad. Okay. And lastly, yes, our gratitude. Uh-huh. Even just a simple thing, no? Pwede nating Yes. masabihin yung mga thank you, sorry, di ba? Napag-aralan natin minsan na yung pag-saying thank you, sorry, na kapag nagpapalabas pala ito, Sister May, ng mga hormones sa ating brain, na siyang nagbibigay ng kaligayahan or happiness ng ating mga puso. So, parang simple saying thank you, sorry, wow, saya pala ito Yes. sa ating sarili at doon sa ating sinasabihan. Siyempre. And before natin pakawalan ang ating mga bisita sa umagang ito, pwede nyo bang sampulan kami kung paano nyo sinasabi yung thank you ninyo at ano yung na-appreciate nyo sa bawat isa? Si Brother Mark muna. Pwede mo bang tingnan yung asawa mo habang sinasabi mo yung pasasalamat sa kanya? I love you, be. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, basta andyan lang lagi ang Panginoon, maging sentro sa ating pamilya, sa ating pagmamahalan at pagsasama sa habang buhay, ay patuloy tayo at tayo ay tatandang magkasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Yes. So Ang sarap sa sweet. pakiramdam. And then, Sister Maris? Thank you siguro ngayong linggo na to, may mga pinagdaanan po kami. So thank you kasi lagi mo ako iniintindi. Tsaka, hindi ka, kumbaga ang haba-haba talaga ng pasensya namin kasi, yung buhay namin kasi na kay Lord. Kaya ngayon, talagang kahit na ngayong 1 week, parang 2 weeks na nga po, na on and off po talaga. Hindi lang po halata. Pero, ayun, maraming salamat. Eye At contact. hindi tayo sumusuko. Thank you at I love you then. Wow. Nice, diba? Bagaman merong mga flaws, merong mga conflict, pero kapag pinili ninyo na merong understanding,
naaayos ang lahat. Yes. At Diba? mayroong forgiveness. Yes, Okay. sabi nga, by approaching your relationship with understanding, with compassion, and patience, na na-mention nyo kanina, you can create a strong and fulfilling partnership with your imperfect partner. Yes. At syempre, ang ating Holy Scripture ay merong sinasabi tungkol dyan. Yes. So gusto ko pong i-share itong Bible verse na makikita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 na sinasabi, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Okay. Wow, what a beautiful passage from the scripture. Another one from Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Lahat ng yan ay paalaala mula sa Usapang Kristyanong Tahanan. At nais na po namin ipaalala muli sa aming mga taga-subaybay via Facebook at YouTube. Ganon din po sa aming mga kasama dito po sa loob ng ating bahay-sambahan. Pag meron po kayong mga katanungan, base po sa aming pong napag-usapan kanina, pwede nyo pong i-chat down or i-comment down ang mga question or personally, maipaabot nyo po sa bawat isa sa yes, at yan po ay sasagutin po ng ating resident guidance counselor ng Usapang Kristyong Tahanan sa katauhan po ni Professor at Brother in Christ Del Ocampo. Mga mago